Alam ko sa inyo dahil madalas kami nagpapadala ng prayer items at ganoon din kayo, no? Nagpapadala kayo ng prayer items sa amin at naipag-pray namin kayo. Matagal na po akong hindi nakabalik dito, no? I'm pretty sure nakapunta na po ako dito at least once, pero binata-pata po ako noon. Kaya halos hindi ko na makilala yung lugar kanina at tawag dito. Siguro marami sa inyo ay wala pa noon, panahon pa ata na ako'y estudyante pa sa Grace Ministerial Academy noon sa Cubao. Kaya ako po ay natutuwa na makapasyal ulit dito, makita si Mario. At naging magkaklase pa kami ni Mario noon. At natutuwa ako makasama yung ilang graduates ng GMA ngayon. Parang alumni meeting pala ata ito. Si Pastor si Pastor Levy ay parehong graduate ng GMA. Alam ko po, hindi ako yung unang na-invite ni Pastor Levy. Sabi ko, kung ang unang yung in-invite ay si Paul Washer, okay na rin kung ako yung second choice nyo, no? I take it as a compliment. Na kahit ako po ay second choice nyo. Biro lang po. Really, talaga po kayo nagagalak na maging bahagi ng gawain nyo ngayong hapon, especially as you celebrate po, yung 23rd anniversary nyo bilang iglesia. Alam niyo po, narinig ko kanina yung testimony ni Brother Joel. Nakakatawa, di ba na marinig yung ganong klaseng testimony, po. At sabi ko, pwede na atako mo po. Sinamarize na ata ni Brother Joel yung ating message kanina. Napakaganda nung pagka-summarize niya na kanyang testimony at talagang nakakagalak marinig kung gaano kabuti ang Panginoon sa atin. Ako po din nagpapasalamat, may aircon po kayo. Sabi ko nung binanggit sa akin ni Pastor Levy, 2 o'clock ng hapon yung service. Sabi ko, I hope may aircon yung mga yun. Kasi sa tolo, napakainit po, hindi ba? At ito yung panahon na masarap matulog. Alam ko. Pero wag niyo naman sana akong tulugan, po. And I will be very brief dun sa ating message ngayong hapon. But at the same time, I hope we will indeed give time to listen sa mensahe ngayong pong hapon. Sige, tayo po ay manalangin at humiling ng tulong sa ating Panginoon sa ating pag-aaralan. O Panginoon namin, kami po ay nagpapasalamat sa inyo, sa inyong kabutihan sa amin, bilang inyong mga anak, bilang mga mananampalataya. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa inyong ginagawa dito sa kalagitnaan ng iglesyang ito, na bagamat ay talaga they belong to a community na masasabi namin ay medyo challenging, especially siguro manaunang panahon. Ang Tondo ay kilala sa violence at kaguluhan, but yet, eto Panginoon sila, nandito pa rin after 20 years at patuloy Panginoon ninyong pinagpapala. And so we commit ang time ito, dalangin namin po Panginoon, ninyo pong pagsama sa aming pag-aaral na ito at dalangin namin Panginoon that you may continue to encourage us. Ito po aming dalangin sa matamis na pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. First of all, my apologies kung minsan ako napapa-English. I hope niliwanag ni Pastor Levy. Ako po ay Filipino pero lumaki po ako ng England. Ako ay nag-migrate nung bata pa lang. Bumalik lang ako dito dahil talagang sa nais kong maglingkod sa Panginoon at maging bahagi ng ministry. Pero nag-improve na yung Tagalog ko. Kaya paminsan talagang napapa-English po ako. Kaya pasensya na po kung minsan ako ay napapa-English. Kaya natuwa ako again kay Brother Joel. Kasi nung nagbigay siya ng scripture reading, yung kinote niya ay ESV ata yun, English. Sabi ko, okay, safe ako. Kung ako po. Opo nga, sabi ko nga kanina, sabi ko, okay pa, pwede pa. Well, last week po, kami ay nag-celebrate ng, kami ng church retreat po namin sa iglesia. At ang naging theme namin para sa aming church retreat ay dwelling in unity. Yun po yung naging naisip kong topic. Naisip ko yung topic po na yon dahil para sa akin, and I'm sure para sa inyong pastor, at para sa inyo rin, talaga napakahalaga po, hindi ba, ng pagkakaisa ng iglesia. Ang pagkakaisa sa isang iglesia. Napakahalaga yan. Pero at the same time, napaka-fragile. Madali pong mawala, madali pong masira ang unity ng isang iglesia. Nung ako ay nag-preach doon sa aming church retreat, ang passage ko ay sa Philippians. At nung pinag-aaralan ko yun, may nabasa akong commentary
na kung saan may kiniwento sila doon, mga ilang bagay, may sinulat na yung tao ng libro at dinocument niya yung mga ilang istorya kung paano o yung mga dahilan kung bakit nagkahiwalay ang isang simbahan. May isa siyang nakwento roon na kung saan na isang church daw ay nag-split dahil yung isa sa mga elder ay mas maliit, yung pie o yung dessert na tinanggap habang sila ay merong lunch fellowship. Medyo nakakatawa at the same time parang nakakalungkot na dahil sa simpleng halagang ganun lang ay nagkagulo yung kanilang simbahan. Kaya mamaya meron ata tayong pagsasaluhan, paalala lang po, Let's make sure bigyan natin ng tamang portion yung ating pastor. But seriously speaking, it is sad, di ba, na minsan nakakaroon ng ganong pagkakahiwalayan dahil lamang sa ganoon maliit na bagay. And of course, ang ating kalaban, gusto niya yan makita, hindi ba? Na tayo magkagulo, magkahiwalay. At dahil pag gano'n ang nangyari sa atin, magiging ineffective tayo bilang isang iglesia at hindi natin ma-fulfill yung plano at commission ng Panginoon sa atin. Well, yan ay isa sa mga problema dito po, although we will not focus dyan. But certainly, ito po ay isa sa mga problema noong Corinthian church. Pero hindi lang po yun, makikita natin dito na talaga itong church na ito ay maraming issues, marami silang problema. Lumalabas ay may una ng sulat si Apostle Paul sa kanila na hindi na-preserve, although ang tawag natin dito sa ating passage ay 1 Corinthians, pero actually may nauna pa po. Pero sa kalooban ng Panginoon ay hindi na na-preserve yun, pero nabanggit yun ni Paul sa 1 Corinthians chapter 5, verses 9. Kung binanggit niya yung kanyang sulat na yun, at he was addressing sexual immorality, at it seems na mayroong confusion dun sa kanyang sulat. So ito ay niliwanag niya dito sa sulat na ito. Pero hindi lang po yun. Nabanggit ko nga kanina, ang isa sa mga issues nila ay yung pagkakaroon ng disunity sa kanilang iglesia. Nababanggit niya yan sa verse 10 or even chapter 5, verse 1. Sabi niya doon, it is reported, sabi niya, 1 Corinthians chapter 11, verse 18. Sabi niya, I hear that there are divisions among you and I believe it in part. So meron ganito silang mga issues at kung titingnan mo, later on sa 1 Corinthians, marami silang issue o tanong pagdating sa marriage, pag sa issue ng divorce, meron silang mga problema pagdating sa issue ng knowledge. It seems ng ilan sa kanila ay piling mahusay, magagaling, at nagkakaroon sila ng kayabangan at ego. At again, Paul addresses yung problema nila na yon. Meron silang problema pagdating sa paggamit ng gifts, sa tamang paggamit ng mga gifts na pinagkaloob ng Panginoon sa kanila. Again, hindi maayos yung kanilang sistema sa paggamit nun. And Paul again has to write upang sila i-correct sa tamang practice pagdating sa kanilang worship service. And then ang ilan sa kanila ay merong confusion pagdating sa issue ng resurrection, At ang iba sa kanila pa is beginning to doubt or perhaps may mga ilang mabibigat na tanong tungkol doon. And again, Paul has to correct yung kanilang understanding pagdating sa mga bagay na yon. So marami silang issues, pong iglesia na ito. At ito nga sumulat si Paul sa kanila para sila ay i-instruct, para turuan, para sila ay i-rebuke, para sila ay i-correct. Pero bago yon, ito ang kagandahan na ginawa ni Apostle Paul dito sa ating passage po. Bago niya gawin yung mga bagay na yon, sa kanyang pagbati pa lang, si Apostle Paul ay nagbibigay ng ilang encouragement sa kanila. Nag-i-encourage si Apostle Paul sa kanila. At ang sabi niya pa nga, siya daw ay nagpapasalamat. Kung isipin mo, teka lang, parang ang gulo-gulo ng simbahan na ito, but yet si Apostle Paul finds reason, to give thanks. Sabi niya, ako ay nagpapasalamat sa Panginoon para sa inyo, at dahil sa mga blessings na ipinagkaloob ng Panginoon sa kanila. At dito makikita natin si Apostle Paul ay pinapaalalahanan sila, nire-remind sila unang-una kung sino sila kay Kristo, At yung mga blessings na pinagkaloob ng Panginoon sa kanila. Babasahin ko po yung ating passage sa 1 Corinthians chapter 1, verses 1 to 9. Again, babasahin ko na lang po sa ESV, ESV version.
Sabi po dito ng Apostle Paul, Paul called by the will of God to be an apostle of Christ Jesus, and our brother Sosthenes to the church of God that is in Corinth, to those sanctified in Christ Jesus, called to be saints together with all those who in every place call upon the name of our Lord Jesus Christ, both their Lord and ours. Grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. I give thanks to my God always for you because of the grace of God that was given you in Christ Jesus, that in every way you were enriched in Him, in all speech and all knowledge, even as the testimony about Christ was confirmed among you, so that you are not lacking in any gift, so as you wait for the revealing of our Lord Jesus Christ, who will sustain you to the end, guiltless in the day of our Lord Jesus Christ. God is faithful, by whom you were called into the fellowship of His Son, Jesus Christ, our Lord. So dito po may ilang encouragements na binibigay o binibitawan si Apostle Paul sa mga believers dito. He points out unang-una na sila ay pinagyaman, binless, pinagpala ng Panginoon. At kung isipin mo, the point is, despite yung kanilang mga problema, despite yung mga challenges sa kanila, despite yung mga issues sa kanilang iglesia, sinasabi niya, sa utusin, kayo po ay pinagpala ng Panginoon. God has enriched you, sinasabi niya. And ang pangalawa po, despite all the problems dito sa simbahan na ito, they are assured, sinasabi ni Apostle Paul, you know what? God will sustain you until the end. Diba? God will sustain you until the end. At magandang encouragement, hindi po ba yan para sa atin? Ito, andito tayo, di ba? After 20 years ng ating pagsasama bilang isang iglesia. At masarap sana isipin na tayo po ay patuloy, hindi ba, na magsasama at patuloy na magpupuri at maglilingkod sa Panginoon. Well, dito, Paul encourages them and says to them, God will sustain you. So, dalawang punto lang po, yung punto po na yan actually was given to me by your own pastor. At nung pinag-aralan ko ito, sabi ko, pwede kong gamitin yung text na binigay niya po sa akin. So, ito po, unang-una, tingnan po natin. Believers from the beginning are enriched by God in the Lord Jesus Christ. Yung mga mananampalataya sa simula pa lang, sila ay pinagpala na, sila ay binlessed na ng Panginoon, sila ay in-enrich ng Panginoon. Well, ano ba yung mga blessings na makikita natin dito? Well, marami yan, but let me just mention this first of all. Una-una, sa verse 2, ang sabi po doon, sila daw ay sanctified in Christ Jesus. Di ba? They are saints, sinasabi doon, by the calling of God. Sabi sa ating passage, let me just read again, dito para sa aking notes. Sabi niya doon, to the church of God that is in Corinth, those sanctified in Christ Jesus, called to be saints together with all those who in every place call upon the name of the Lord. Now, ano ba yung ibig sabihin dito na sila ay sinanctify ng Panginoon? Well, ang isang meaning ng sanctification or sanctified ay set apart, They are set apart for, ibig sabihin, for special use. Siguro sa ating mga tahanan, di ba, sa kusina natin, meron tayong mga tasa doon. Ito ay ginagamit natin pang timpla ng coffee o ng tea. Pero siguro meron din tayo doon, di ba, na pangtakal, siguro ng ating bigas. O kaya ay tawag dito, kung mahilig tayo mag-bake, meron tayo doon measuring cup, di ba, pang measure ng harina. Para kung gagawa tayo ng pancake o gagawa tayo ng anumang baking na food item. Na siguro hindi naman natin ginagamit pa yung pang-measure ng harina, di ba? Yung mga cup na yun para gawin nating pangtimplahan ng coffee. Yun ay set aside, di ba? Ito ay merong special purpose. Ginagamit natin yun precisely for that purpose. Well, yun yung idea, when you say something is sanctified, it is set aside for specific, as it were, purpose. At ganun din po yung word na holy. Yung word daw dito na sanctified at saka yung holy sa utusin ay galing sila from the same root word. Yung sanctified sa Greek ay hagiadzo, yung holy ay hagios. So sa pandinig pa lang, ay halos pareho, di ba? So really, the idea is the same thing. May the same connotation po. The idea pa rin ay really to be set aside.
At in fact, yung word agios daw ay ginamit ng isang historian, si Herodotus, to describe yung temple ni Aphrodite. Sabi niya, itong temple na ito ay set apart for the purpose of the worship of Aphrodite. Yun ay gitinayo o ginawa para lang sa pagsamba doon sa kanilang Diyos-Diyosan na yon. Well, eto po, when we trust in Christ, we are immediately set apart and we become a special possession ng Diyos. We belong to Him. In other words, we enter, sabi ng isang commentator, into a special union with Jesus Christ. And we become His possession and we belong to Him. At ang kahulugan nun, of course, ay kung ano yung mga blessings na meron sa Panginoong Jesus, ito ay nagiging atin. Because He is righteous, we are declared righteous. Diba? Nung tayo ay sumampalataya sa Kanya. Because He rose from the dead, darating ang panahon, we will also rise from the dead. Dahil siya ay tagapagmana ng kaharian ng Diyos, ang sinasabi ng banal na kasulatan, tayo din po daw ay tagapagmana ng kaharian ng Diyos. So marami pong mga blessings ang meron tayo dahil tayo ay nakay Kristo. At later on, bakit ba binabanggit ni Apostle Paul ito? Makikita natin yung significance dyan, Bagamat sinasabi ni Paul na sa utusin, kayo ay already sanctified. Kayo ay holy, saints, di ba? Sinasabi dito, yan yung description. At tayo daw ay santo. But at the same time, alam naman natin, nahahamunin sila ni Apostle Pablo. Na tungkol sa tamang pamumuhay bilang isang mananampalataya. Kaya dito, sa utusin, sinasabi basically ng Apostle Paul sa kanila, kayo ay sanctified. Kayo ay banal. You belong to God. Kayo ay already, as it were, holy. At kung gano'n ang inyong kalagayan, then dapat mamuhay kayo ng gano'n, di ba? Gano'n dapat. Kaya, ibig sabihin, yung mga ganitong issues sa church ninyo, yung mga problema na yan na nababalitaan ko, yung mga kaguluhan na yan sa inyong iglesia, hindi dapat gano'n, Hindi dapat gano'n ang ating pamumuhay bilang mananampalataya at bilang isang iglesia. Because already, sinasabi po, you are set apart. You are holy. Sinasabi ni Apostle Pablo. At titingnan po natin yan sa 1 Corinthians chapter 3, verses 16 to 17. Sabi niya pa nga doon sa kanila, do you not know, 1 Corinthians chapter 3, verse 16, do you not know that you are God's temple and that God's Spirit dwells in you? If anyone destroys God's temple, God will destroy him. For God's temple is holy, and you are that temple. So ito, hinahambing ni Apostle Pablo na sila daw ay isang templo. At dahil ang Diyos ay banal, they are to be also holy. Diba? Dahil sila yung templo ng banal na Diyos. Kung titingnan po natin yung background ng Corinth, ito ay isang port city. Parang katulad sa Tondo, andyan lang yung port. Nakita ko, dumaan ako kanina. Parang ganun sila. It is a port city. At ibig sabihin, sila ay kilala sa commerce, sa business, At sila ay isang maunlad na syudad. Kasi nga sila ay medyo strategic kasi yung lugar po nila. Mamaya, kung may time kayo, tingnan nyo sa internet, yung mapa ng Corinth, makikita nyo, sila ay meron parang maliit na piece of land na paganito na nagjo-join sa ibang other islands at nandito sila sa lugar na ito at nandito sila. Strategic yung kanilang position at naandun sila sa isang port. So ideal yung kanilang kalagayan at maraming syempre business doon. At meron pa daw pa nga doon na mga games na ginagawa every 2 years. Parang sa atin, Olympics every 4. Sa kanila, ay every 2 years ata yung Isthmus Games. So sa mga panahon na yon, maraming pupuntang tao para makilaro sa mga festival na yon, sa mga games na yon. At during this period daw, sabi, even sa panahon ni Nero, o babalikan natin, ay marami mga naging construction boom sa kanilang lugar. Ibig sabihin, it is a place na masasabi natin talaga ay mayaman, maraming opportunities para ikaw ay umunlad at maging kung saan ba ay yumaman din. Yun na kanilang tawag yan, yun na kanilang background ng city na ito. Kaya ang mentality daw
ng mga tao dito ay ganito po, parang sila din ay merong pananaw na para masabing maganda ang iyong kalagayan, maganda ang iyong status sa buhay, ikaw ay ika nga kahanga-hanga, dapat maganda yung trabaho mo. Dapat malaki yung inyong income o yung wealth mo. Malayo o mataas ang narating mo sa education. Perhaps dapat ikaw ay kabilang sa isang kilalang pamilya, at mataas ang iyong kalagayan sa inyong community. Ganun daw yung thinking, yung mentality ng mga taong ito. Well, alam naman natin talaga napakahirap tumira, di ba? Sa isang community at hindi ka maapektuhan ng kanilang mentality, ng kanilang pamumuhay. May mga napapanood ako na interview tungkol daw sa mga taga-Tondo. Sabi nila, sila naman daw ay mahiyain nga naman. Sila naman daw ay, pero sabi nila, kaya lang, pag nasa Tondo ka, hindi ka pa pwede daw magpakita ng ganon. Kailangan medyo parang siga ka din. Otherwise daw ay aapihin ka. May mga nakikita ko sa YouTube na parang ganon yung comment ng mga taga-Tondo. Hindi mo maiwasan maapektuhan, di ba? Ng community na kung saan ka nakatira at yung ganong klaseng mentality. Well, you know what? Dito, Paul says to them, wag mong isipin yun. Wag niyo masyadong bigyan ng kahalagahan yung mga ganong bagay. Kung ano yung narating mo, ika nga, sa inyong social status, sa inyong society, kung ano yung naging trabaho mo, o kung gaano kalaki ang pera mo, ika nga, sa iyong bank account. May isang bagay lang talaga na napakahalaga para sa atin. At ito yon sinasabi ni Paul. Ito yung status na napakahalaga. At yung status na sinasabi niya dito ay ikaw ay sanctified, set apart, holy in Christ. Di ba? Yun yung kahulugan noon, sinasabi ni Paul sa kanila. Ultimately, yun ang dapat na mahalaga para sa atin. There's no other status na masigit pa doon. That you are in Christ, sanctified, and made holy. And what a blessing, hindi po ba? What a blessing para sa kanila. What a great encouragement para sa kanila. Pangalawa po dito, sinasabi ni Paul na blessing sa kanila ay eto po they have been given spiritual gifts to live the Christian life. Verses 5 to 7. Sabi po doon, that in every way you were enriched in Him in all speech and all knowledge, even as the testimony about Christ was confirmed among you, so that you are not lacking in any gift as you wait for the revealing of our Lord Jesus Christ. Well, dito sinasabi ni Paul na sa utusin, sila daw ay pinagpala nga ng Panginoon. They were given gifts, sinasabi dito ni Apostle Paul. Sa ibang salin, ang nakalagay dyan na spiritual gift. Spiritual gift. Yung word daw na gift na tinatranslate dyan, o spiritual gift, depende sa yung translation na hawak, is charisma. Kapag siguro narinig natin yung charisma, iniisip natin charismatics, di ba? Iniisip natin spiritual gifts, speaking in tongues, miraculous healing. At ganun agad na pumapasok sa isip natin na certainly, sa Corinthians, Paul does use yung idea of gift in reference doon sa mga tinatawag nating sign gifts, like speaking in tongues at miracles. Makikita niyo po yan sa 1 Corinthians chapter 12, verses 4 to 11. Hindi ko nababasahin po yon. So, certainly, I think included yan sa mga gifts na binabanggit ni Apostle Paul. But, hindi dapat natin ilimit doon lang po yung gifts dito na binabanggit ni Apostle Paul. At in fact, makikita natin sa Romans chapter 12, verse 6 to 8. Again, it's the same word na ginagamit doon na tinatranslate as charismata o charisma. Sabi doon, having gifts that differ according to the grace given to us, let us use them. If prophecy, in proportion to our faith. If serving, in our serving. The one who teaches in his teaching, and the one who exhorts in his exhortation. The one who contributes in generosity. The one who leads with zeal. The one who does acts of mercy with cheerfulness. So kung doon makikita natin, di ba, yung gift ay hindi dapat natin i-limit, pagdating sa speaking in tongues lang, or yung ability na ikaw ay magkaroon ng miraculous gifts of healing. Binabanggit din doon yung what we might describe as ordinary gifts, teaching and so on, service, but yet they are also described as a gift. So dito, I think we should understand yung sinasabi ni Paul in the sense na may iba't ibang gifts na binigay ang Panginoon sa inyo. At yung mga gifts na yon is meant
so that sila bilang mga mananampalataya ay maisa sa buhay nila, yung calling ng Panginoon sa kanila. Bilang isang mananampalataya at bilang isang iglesia. Na dito sa ating passage, binanggit dito ni Paul, yung speech, at yung knowledge. Ibig sabihin, sa bagay daw na ito, binigyan sila ng Panginoon ng gift pagdating sa pananalita, pagdating sa speech, the ability to be able to witness for one thing. Nabanggit kanina yon, yung difficulty sa pag-witness dito, di ba? Talaga, it is challenging, I must admit. I don't envy si Pastor Live, having to minister out there sa community. I can see it can be challenging. Pero ito yung magandang encouragement ni Apostle Paul sa kanila. You know what sabi ni Paul? You have been gifted pagdating sa pananalita, pagdating sa speech. And not only that, sinasabi niya, you have been enriched by God with knowledge. Ibig sabihin, yung tamang pag-unawa sa salita ng Panginoon. Kaya sa utusin, talaga kayo ay binigyan ng mga kaloob ng Panginoon para isabuhay nyo ang buhay bilang isang mananampalataya at bilang isang iglesia. At dito siguro, kaya binigyan ng emphasis ni Apostle Paul itong knowledge at itong speech dahil sa kanilang society, I'm sure, di ba, familiar kayo, maraming mga Greek na philosophers, di ba, nakilala. Kung saan ba, mataas ang pagtingin nila, binibigyan nila ng kahulugan tawag dito, hindi ko may Tagalog, ng mahal na, binibigyan nila ng para bagang importansya, importance, yung pagkakaroon ng ability na ikaw ay magaling magsalita, apparently sa kanilang kultura daw sa panahon na ito, advanced na yung kanilang legal system, advanced yung kanilang political system. Kaya sa kanila ay importante 'yon, Alam naman natin, katulad ngayon, panahon ng election. Marami diyan ang gagaling, di ba? Magsalita, ang gagaling magbigay ng speech para makonvince tayo, para makuha yung boto natin. Wag ganun sa kanilang panahon at sa kanilang judicial system ay mahalaga yon kung ikaw ay magaling, makipag-argue, makipagdebate para maipanalo mo ang iyong punto. At dahil yun ay mahalaga sa kanila, in-emphasize ni Apostle Paul yun, binanggit ni Paul yun. Sa bagay na ito, kayo ay hindi po nagkukulang. Mahalaga sa inyo yan? Importante sa inyo yan? But Paul says, meron kayo nun. God has given you the ability for speech. Sa pananalita. God has given you knowledge. You can understand yung kanyang salita and you can apply it sa iyong buhay. In other words, sinasabi ni Paul sa kanila, ultimately, hindi kayo nagkukulang. Kaya yung behavior ninyo sa iglesia na ito, yung mga problema na yan, wala kayong excuse. Diba? He has given you knowledge. And you have to apply that knowledge sa ating buhay. At baguhin natin yung ating thinking. Sabi ng isang commentator, in Christ, you are not lacking in any gift. The Spirit of God has equipped you with what you need to live faithfully, serve fruitfully, and speak boldly. But not only this, dito Paul says to them, and this is all by God's grace. Diba? Sa pamagitan ng biyaya ng Panginoon. Again, honestly, natutuwa lang talaga ako marinig yung testimony kanina ng ating kapatid, at siya ay nagbigay ng papuri sa Panginoon. And he recognized yung kanyang kaligtasan, di ba? Kung ano yung meron siya, sabi niya, it is all by God. It is all of God. It is all by His grace. At ito yung binabanggit dito ni Apostle Paul sa kanila. Again, balikan natin, sabi ko nga sa inyo kanina, parang masyadong mahalaga sa kanila yung pagkakaroon mo ng magandang posisyon sa kanilang society, na malaki ang iyong income o yung wealth mo, na pwede mo ipagmalaki, na mataas, nga yung narating sa iyong educational achievement, or perhaps even ikaw ay kabilang sa isang kilalang pamilya sa kanilang society. Binibigyan nila ng labis na halaga yung bagay na yon. At ang sabi nga ay sa kanilang society daw, siyempre kung gusto mo marating yun, yung medyo para bagang malayo-layo, medyo taas ka sa society, kailangan siyempre madiskarte ka, kailangan mahusay ka,
dumiskarte. At kung nais mo marating yun, ibig sabihin, dapat marunong kang tumabi kung sino dapat tabihan, ano? O dikitan kung sino dapat dikitan. Katulad sa ating panahon, di ba? Yung mga iba dyan ay pumipili. Teka lang, mukhang malakas ito si Mayor dito. Sige, dito ako, ano? Dito ako kakampi ngayon. Para pag nanalo siya, syempre, hopefully, di ba? Sabihin, okay, tumulong ka sa aking pangangampanya, ito yung para sa'yo. Ilalagay kita sa ganitong pwesto, ano? Kailangan medyo wais sa kanilang panahon. At ayun nga, dahil sa labis nilang kagustuhan na umangat, umasenso sa kanilang buhay. But there's a lot of things that they have to do, di ba? Kailangan i-apply nila yung kanilang sarili, maging wais, to work hard, etc., etc. But you see dito, ang sinasabi ng Apostle Paul, kung ano ang meron kayo, sinabi niya nga, you are sanctified, di ba? You are holy. God has given you all these gifts. Pero sa utusin, they are by God's grace. Di ba? Wala kang ginawa para ikaw nga ay maging deserving ka na ikaw ay maging sanctified or holy. It is by God's grace. He called you and He set you aside. Yung gifts na yon na ipinagkaloob sa inyo, well, yun nga, regalo yun. Gifts yun. Ito ay galing sa Panginoon. Kaya ang punto rito, ay sa utuusin, sinasabi ni Apostle Paul, wala kayong pwedeng ipagmalaki, di ba? Wala kayong pwedeng maipagyabang. At clearly, yan ay isang problema sa kanilang iglesia. At kaya sila merong division, kaya sila merong mga kaguluhan dahil sa issue ng pride. Ano? At dito lumalabas ang ilan sa kanila ay feeling mahusay, feeling marunong. Ano? At kaya siguro ay napakataas ng kanilang pagtingin sa kanilang sarili. At Paul has to rebuke, sabi nila. Okay yan, knowledge. Pero ang problema, kung walang pag-ibig, sabi niya, baliwala din, di ba? Kailangan, you are lacking sa bagay na ito. At eto pa, sa kanilang mga kaguluhan, meron silang mga factions. Ako, sa 1 Corinthians chapter 3, verse 4, sabi nga doon, I follow Paul. Ako naman kay Apollos. Sa ibang bahagi, marami pa mga pangalan na binanggit. Dito ako ganon. Again, kasi ito ay going back doon sa kanilang environment. Kailangan dumikit ka sa tamang tao kung gusto mong umasenso. At binibitbit nila yung ganong mentality dito sa iglesia. Ang sinasabi nila, ako naman, kay Paul ako. Kay Apollos ako. And andoon yung issue ng pride. Ano po? But ito ang hamon ni Apostle Paul sa kanila. Sa chapter 4, verse 7, sabi niya doon, who sees anything different in you? What do you have that you did not receive? If then you received it, why do you boast as if you did not receive it? Diba? Sinasabi niya, everything is by God's grace. Ano ba yung meron ka na hindi mo tinanggap bilang isang gift mula sa Panginoon? And so sa utusin, Paul is saying, there is no place for pride in the church. There's no place for divisions in the church because everything is by God's grace. Yung ganong klaseng behavior, Paul is saying, is contrary doon sa gospel, di ba? Ang gospel is all about salvation by grace. Kaya nga, ang hamon nila sa verse 30 ng ating chapter 1, sa verse 30, sabi ni Apostle Paul doon, He is the reason you have a relationship with Christ Jesus, who became for us wisdom from God, and righteousness, and sanctification, and redemption. So that as it is written, let the one who boasts, boast in the Lord. Kung meron man na tayo may pagmamalaki, well, magmalaki tayo dahil sa ating Panginoon. All that we have is by God's grace. And then finally po, ito na lang po in closing. Believers are sustained until the end. Believers are sustained until the end. Again, kung isipin mo, di ba, yung context kasi ng Corinthians, medyo magulo yung kanilang iglesia. At siguro kung titingnan mo ito from the outside, ano na lang kaya ang mangyayari sa simbahan na ito. But yet, again, Paul will correct them. Paul will have to rebuke them. But at the same time,
Paul, unang-una, he gives them an encouragement. At ang sinasabi niya nga dito, you know what? The Lord will sustain you. Diba? Ikaawit lang natin na awit kanina. He will hold me fast. Diba? He will hold me fast. Napakaganda ng awit po. Inaawit din po namin yan sa iglesia. Well, that's what Paul is saying sa kanila. Ano? Ewan ko lang po, kung siguro, kung tayo po ay pwedeng tumingin sa future, tapos nakita natin na magkakasakit tayo, mabebenta natin yung ating bahay, yung anak natin na hindi natin mapagtatapos sa pag-aaral, kaya sila ay mamumuhay na lang sa kahirapan, buong buhay nila. Ano na lang kaya magiging outlook natin? Ano? Siguro medyo hindi maganda na po. Siguro magkakaroon tayo ng parang depression o kalungkutan. Na kasi iisipin natin, wow, ganun yung ating magiging kinabukasan. Well, dito, Paul again reminds them, he reminds them, ay yung inyong katayuan sa harapan ng Panginoon. You are sanctified. You are holy in the sight of God. Kayo ay binigyan ng Panginoon the gifts that you need in order to live out yung inyong calling bilang isang mananampalataya kay Kristo. Pero eto nga ang sabi ni Paul. Sabi niya, ang inyong kinabukasan, ito ay may katiyakan. Ito ay may seguridad. Because God Himself will sustain you till the end. Ano? May katiyakan. Ano po? Sa kanilang society, sabi ko nga sa inyo, ay kung ano yung magiging kanilang kalagayan sa society, sa buhay nila, kung ano yung magiging position nila, ay depende yon sa kanilang ability. Depende yon kung gaano sila kagaling dumiskarte sa buhay. But Paul says, no, hindi ganon. Ang inyong kalagayan sa harapan ng Diyos, ito ay sigurado. Because it is all by God's grace. And God says He will sustain us until the end. Napakaganda, hindi po ba? Napakaganda na sinasabi ni Apostle Paul. Napakagandang encouragement yung sinasabi ni Apostle Paul. Alam mo, para bagang ikaw ay papasok sa isang exam, ano? Tapos, alam mo na yung resulta. May kinausap ka na sa loob, automatic daw, napapasana ka na sa iyong exam pagdating sa iyong driver's license exam. Ano? Meron nang gumawa noon para sa iyo. Sigurado na po, pasado ka na. Pumasok ka lang doon, lagay mo yung pangalan mo. Minsan may mga ganong sistema sa atin, alam naman natin, di ba? Nangyayari yan sa ating lipunan. But in a way, parang ganun sinasabi ni Paul, di ba? In a way, in a sense na, you know what? Sigurado na, may katiyakan na. Pasado. God will sustain us. It is all by God's grace. Para sa ating bilang sa mananampalataya, the best is yet to come. Ito po, sabi ni John MacArthur, when the day of the Lord Jesus Christ comes, He is going to present to the Father the church in all her glory, having no spot or wrinkle or any such thing, but that she should be holy and blameless. Yung passage na yun ay reference sa Ephesians chapter 5, verse 26 to 27. Ito ang pangako ng Panginoon. Tayo daw ay kanyang ipepresent holy and blameless. May katiyakan. At ang sabi ng Panginoon, He will sustain us to the end. At ang sabi pa nga dito ni Apostle Paul, it is because God is faithful. Tapat daw ang Panginoon. Kaya ito ay sigurado, kaya ito ay merong katiyakan. Alam naman natin yung passage sa Romans chapter 8 verse 30, sabi ng isang commentator, when God calls someone to salvation, He is faithful to that call. Thus our future glory at Christ's appearing is certain. For whom He called, these He also justified. And whom He justified, these He also glorified. May katiyakan. Ano po? At yung binasa natin na passage sa Romans chapter 8 verse 30, ito ay dinidescribe ng mga theologians or commentators as the chain of salvation, kadena or chain ng kaligtasan na kung saan ay hindi ito pwedeng mabali. Kung sino yung kanyang tinawag, sinasabi niya, ay kanyang ginustify. Kung sino yung na-justify, He will also glorify. Or He also glorified. Past tense, po, yung salin doon. Dahil
Ang punto, ito ay sigurado. Ito ay tiyak. Again, just to quote si John MacArthur in closing, sabi niya po, we are saved because God wanted us saved. We stay saved because God does not change His mind about that desire. Hindi nagbabago yung kanyang isip sa atin. Hindi naman tayo deserving nung una pa lang, di ba? Again, sabi nga ng ating kapatid kanina, yung verse daw na tumatak sa kanyang isip, whilst we were yet enemies, while we were yet sinners, Christ died for us. He redeemed us in that condition. Walang ginawa tayo para tayo mag-deserve ng kaligtasan, ng salvation na pinagkakaloob ng Panginoon sa atin. At wala din tayo magagawa, sabi nga ng isang preacher, na tayo ay mawawala ang kaligtasan sa atin. Hindi mangyayari po yun. May katiyakan yung ating future. May katiyakan ang ating kaligtasan. Because God says He will sustain us and God is faithful. Well, I hope ito ay nagsilbing encouragement po sa atin ngayong hapon as we celebrate itong ating 23rd anniversary bilang isang iglesia at habang tayo po ay nagpapatuloy, di ba? Bilang isang mananampalataya, bilang isang iglesia as we look forward sa mga susunod pang panahon na tayo ay talaga ma-encourage sa sinabi ng Apostle Paul dito. Despite yung ating mga failures, perhaps sa ating mga problema bilang isang church, hindi mo po naman po talaga nawawala yan sa iglesia, hindi po ba? But ito yung kagandahan na pinapangako ng Panginoon. Unang-una ang ating standing, hindi yun nagbabago. We are already sanctified, Paul says, di ba? He says you are already holy in Christ. Yes, we have to live out yung ganong klaseng pamumuhay. And yes, we may fall. Yes, we may falter, hindi ba? Yes, we may sin. But again, He has given us the gifts. We have to use those gifts to live out yung Christian life na ito. And the encouraging thing is, again, He will sustain us and He is faithful. He will see us through to the end. Tayo manalangin. Let's pray. Panginoon namin, salamat po muli sa inyo pong pagpapala sa iglesyang ito dito sa Tondo. Truly, they live in a challenging community. But nevertheless, Panginoon, we thank you for being faithful. We thank you, Panginoon, for sustaining them all throughout these 23 years. At dalangin namin, Panginoon, indeed, na ang patuloy, Panginoon, na mag-sustain sa kanila until that day that you come and present us blameless before our Lord. Ito po aming dalangin sa matamis na pangalan ng Panginoong Jesus. Amen.